Part 1. Masayang naglakad ng mabilis si Belinda paakyat sa pangalawang palapag kung nasaan ang magiging kwarto nila ng magiging asawa pagkatapos ng kasal. Nakangiti ito at walang mapaglagyan ng saya ang nararamdaman niya dahil hindi siya makapaniwalang bukas na ang kasal nila ng taong mahal niya. Pero naglaho ang saya at napalitan ng kaba nang makarinig siya ng vinggol. Sige pa Danilo. Bilisan mo pa. Sandali siyang natigilan sa paglalakad, pero nang muli niyang narinig ang helanghing at ungol na iyon, humigpit na lang ang hawak ni Belinda sa strap ng bag niya para kumuha ng lakas. Sinubukan niyang huwag mag-isip ng masama. Tinapangan niya ang sarili at mabagal na naglakad papunta sa master bedroom kung saan nanggagaling ang ingay na iyon. Nakabukas ang pinto at sa mismong pintuan ay may pulang panty. Nang inig ang kamay niya habang tahimik na sumilip sa siwang at doon ay malinaw niyang nakita ang nangyayari sa loob. Kitang-kita niya ang kababuyan ng mapapangasawa niya sa mismong kama na siya mismo ang pumili. Isang bukas na ang kasal nila pero heto siya, nakatitig at halos mawalan ng malay dahil sa nakita. Iba ang saya na naramdaman niya noong dumating siya rito, pero ngayon, parang nawala na ang lahat ng ligaya nang makita niya kung gaano nagpapakasarap ang lalaking papakasalan niya sa ibang babae. Hinawakan ng mahigpit ni Belinda ang strap ng bag nang marinig ulit ang ungol ng babae na nasa loob ng magiging kwarto nila bilang mag-asawa. Bago pa makapag-isip ng tama si Belinda, agad na niyang binuksan ng malaki ang pinto, rason kaya tuluyang nakita ng 2 taong nasa kama si Belinda. Babe. Nabigla at agad tumayo si Danilo para kunin ang kanyang shorts mula sa tabi habang tila walang pakialan ang babae at hinayla lamang ang kumot para takpan ang katawan niya, na walang halong takot o kaba. Isang sampal ang ibinigay ni Belinda kay Danilo nang lumapit siya, gamit ang natitirang lakas niya. Explain what? Ano bang magandang explain ang sasabihin mo sa kababuyang to, Danilo? Naglalaro lang kami, she is just a friend. Sambit ni Danilo at mariing pumikit na para bang nagsisiagad na iyon ang ginamit niyang dahilan. Natawa ng sarkastiko si Belinda sa narinig. Anong tingin mo sa akin? Tanga, bata, magkapatong kayo, umuungol siya tapos sasabihin mong naglalaro kayo. Napapikit na lang siya nang maalala ang nakita nilang posisyon kanina. Naninikip ang dibdib niya at hindi matanggap ang lahat. Belinda mabilis niyang pinutol ang sasabihin ni Danilo gamit ang paos at basag na boses. Ikakasal na tayo bukas, Danilo. Damaloy ang sunod-sunod na luha sa mata niya pagkatapos niyang sabihin iyon. Nilaibat niya ang tingin sa paligid at tumigil ito sa litrato nila na nagtulungan pa silang ikabit noong isang araw. At ano, magre-rason ka pa talaga ng walang kwentang rason. Napalitan ng galit ang boses niya. Lumapit siya para itulak at hampasin ng buong lakas si Danilo. Ang sama mo, ang sama-sama mo, manloloko, taksil. Stop it. Just listen to me, no. Gago ka. Taksil ka. Hindi tumigil si Belinda sa paghampas na kahit nang hihina ay ginawa niya pa rin ang lahat para hampasin si Danilo. Kasalanan mo. Nanlaki ang mata ni Belinda sa biglaang pagsigaw ni Danilo. Hinawakan pa ni Danilo ang 2 kamay ni Belinda para matigil ito sa paghampas sa kanya. Oo, taksil na kung taksil, pero kasalanan mo rin naman. Umiiyak-iyak ka dahil sa nakita mo. Kung hindi ka sana feeling high school student at hinahayaan mo akong halikan ka at angkinan ka, edi sana sa iyo ko yun ginagawa. Kasalanan mo kung bakit ako nagtaksil kasi nagkulang ka, lalaki rin ako, Belinda. Alam kong alam mong may pangangailangan ako kaya huwag kang feeling biktima rito. Nanlaki ang mata ni Belinda nang marinig ang lahat ng tinura ni Danilo sa kanya. At talagang sinisi mo pa sa akin iyang kataksilan mo. If you truly love me, you'll never do this shit. Isa hindi inakala ni Belinda na masasabi ni Danilo ang mga bagay na iyon. Kahit kailan ay hindi niya naisip na masasabi iyon ng taong mahal niya at ang lakas pa ng loob niyang isisi ang pagiging taksil niya. Kung kanina ay mas lamamang ang pighati at sakit, ngayon ay tuluyan ng lamamang ang galit sa puso niya. Totoo naman, and don't question my love for you because I am ready to marry you even if you are not that pretty and don't even know how to fix yourself. Napapikit si Belinda sa narinig. Let's Frivitsking cancel the wedding, sambit niya nang napapikit dahil alam niyang kalokohan na lang ito. What the hell? You can't do that. You can't Frivitsking cancel the wedding. Hindi makapaniwalang tingin ang ipinukol ni Belinda kay Danilo pagkatapos marinig iyon. What makes you think that I can't?
Punong-puno ng panghahamon na sambit ni Belinda na siyang mas nagpagalit kay Danilo. Sinubukang kumawala ni Belinda sa hawak ni Danilo, pero napadaing na lang siya nang maramdaman ang paghigpit nito. Napadaing pa si Belinda sa sakit ng pagkakahawak niya, hanggang sa biglang naging haplos na lang iyon, pero sa puntong iyon, nandidiri na ito kay Danilo dahil kitang-kita niya kanina kung paano nito ginamit ang kamay para hawakan ang babaeng iyon habang nagpapakasarap. Why don't we just forget this? Ikakasal na tayo bukas at ayaw mo naman sigurong malungkot ang lola mo, hindi ba? She already expects you to marry tomorrow, sobrang saya nga niya, hindi ba? Kapag nalaman niyang hindi matutuloy, malulungkot ang lola mo at alam kong hindi mo yun hahayaang mangyari, hindi ba? Babe, let's forget that this happened, please. Biglang naging malumanay ang boses niya nang sabihin niya ang mga ito. Napayuko si Belinda nang maalala ang lola niyang binisita niya kanina lang na sobrang saya at sobrang excited sa darating na kasal niya. Habang nakayuko si Belinda, napangisi naman si Danilo dahil alam niyang hindi ititigil ni Belinda ang kasal nila bukas. You can't cancel the wedding? Babe, promise? Give me a chance? Hinding-hindi na ako uulit, sambit ulit ni Danilo, at hawak pa rin ang kamay ni Belinda. Halos hindi na makapag-isip si Belinda. Gusto niyang itigil na ito, pero naisip niya ang lola niya dahil tama si Danilo, na malaki ang magiging epekto iyon sa lola niya. Cancel your wedding with that cheater and marry me instead. Gulat na napatingin si Belinda sa lalaking nagsalita sa likuran niya. Kakapasok lang nito sa kwarto at hindi niya alam kung saan ito galing at kung paano ito nakapasok. James. Rinig na rin ang gulat na boses ng babae na kanina patahimik sa kama. Who the hell are you? She's my fiancé? Oh, fiancé ka pa ba niya? Didn't you hear what she said? She wants to cancel the wedding. That man said and stood up straight. Lumapit siya kay Belinda at agad na hinayla papunta sa tabi niya. That stranger placed his hand on Belinda's waist na talaga namang ikinagulat ni Belinda. Napatitig na lang tuloy si Belinda sa lalaking iyon habang ang lalaki ay isang tingin lang ang ipinukol sa babae sa kama bago tuluyang hilahin si Belinda paalis sa lugar na iyon. Are you really going to marry me? Kung joke ang sinabi mo kanina, sabihin mo na ngayon. Tinignan ni Belinda ang lalaki at hinintay ang sasabihin. Nasa loob na sila ng kotse ng lalaki at hanggang ngayon ay gulat pa rin ito sa sinabi ng lalaki kanina. Hindi sila magkakilala, pero bigla siyang sumulpot sa napakagulong sitwasyon at sinabing siya na lang ang pakasalan ni Belinda. Ang mas nakakagulat, nandito siya sa kotse kahit hindi naman niya ito kilala. Sa tingin mo ba may oras ako para mag-joke? But we don't know each other. Ni hindi ko alam kung paano ka nakapasok sa bahay. Hindi natin kilala ang isa't isa tapos magpapakasal tayo. You know what? Kung nang titrip ka lang, sabihin mo na. The guy looked at Belinda. Ayaw mo, so you want to marry that cheater instead. Natahimik si Belinda. Ayaw ni Belinda na pakasalan pa si Danilo, pero naisip nito ang lola niya na siyang unang madi-disappoint kapag hindi natuloy ang kasal. I get why you can't trust what I said. That woman is my girlfriend and that's the reason why I came inside that house. He seriously said to Belinda. Belinda was out of words after hearing that. As far as I know, bukas na ang kasal nyo. If you are going to say yes to marrying me, leave everything to me. I can do something to change everything. Napatitig si Belinda sa lalaki, ganoon din naman ang lalaki. Dahil sa pagtitig ni Belinda, hindi niya maiwasang pag-aralan ang physical na anyo nito. Medyo mahaba ang buhok niya kumpara sa karaniwang buhok ng lalaki. Matangos ang ilong at halatang mayaman. Moreno at ang bawat parte ng mukha niya ay nasa tamang korte na animoy isang perpektong nilikha. You done checking on me? If yes, why don't you give me your answer? Biglang natauhan si Belinda sa biglang tanong ng lalaki. Napatikhim siya at napaiwas ng tingin. But we still don't know each other. Ni pangalan ay hindi ko alam, Van James Villarriba, that's my name? Mabilis na sagot ng lalaki o ang nagngangalang Van at tinignan pa nito ang relo. Belinda. Your answer. I want your answer. Pumikit ng mariin si Belinda. Huminga siya ng malalim at dahan-daang tumango. Sa isip nito ay mas mabuti pang magpakasal sa iba kaysa magpakasal sa manloloko at taksil na iyon,
pero gusto niyang magmura bigla nang mapagtanto kung paano niya ipapaliwanag sa pamilya ang nangyari. Oh, hindi ba dapat nagpapahinga ka ngayon para sa kasal mo bukas? What brought you here, iha? Ang stepmom nito ang unang lumapit kay Belinda pagpasok sa dining table. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sanay si Belinda na mabait ang stepmom niya sa kanya. Mula noong pinakasalan siya ng ama niya, palaging malupit ito sa kanya, pero simula noong malaman niyang ikakasal siya kay Danilo ay biglang nagbago ang pakikitungo nito. Kabadong tinignan ni Belinda ang buong pamilya niya. Ang dalawang stepsister niyang sina Bianca at Dina ay masungit na nakatingin sa kanya. Bukas ang kasal niya, pero wala ang ama niya. Nandito po ako para sabihin na, hindi po si Danilo ang papakasalan ko bukas. Natahimik ang lahat. Are you crazy? Bianca was the first one to talk. Natawa pa ito at napailing. Anong sinasabi mong hindi si Danilo ang papakasalan mo bukas? Nasisiraan ka na ba ng isip? Galit na tanong ng stepmom niya. Danilo cheated, nakabingwit ka na nga ng mayaman at makakatulong sa kumpanya, pinakawalan mo pa. Pero, gaga, hindi tayo matutulungan ng katangahan mo. Ang tanga-tanga mo, madali ka lang naman kasing palitan dahil masyado kang manang manamit. Dina said. Tama, pagsang-ayon ni Bianca. Pagkatapos ng panlalait at masasakit na salitang natanggap niya, ilang oras siyang umiyak. Sa pamilya niya, ang lola niya lang ang kakampi niya. Tulala si Belinda habang nakatitig sa sarili sa salamin. Hello, stepsister. May pang-aasar sa boses ni Bianca nang pumasok ito sa kwarto kasama si Dina. Nakaayos na ang dalawa gaya niya, ang kaibahan, masaya sila, habang si Belinda ay hindi man lang magawang ngumiti. Mukhang mayaman din naman pala ang mapapangasawa mo. Saan mo napulot? Matanda ba? Si Dina at hindi itinago ang pandidiri habang sinasabi iyon. May samando kay Belinda kanina sa kondo niya na ipinadala raw ni Van. Dinala siya rito sa kilalang hotel at inayusan. Dito na rin ang magiging venue at nakaayos na rin ang lahat, kung paano niya iyon nagawa, hindi alam ni Belinda, baka malapit ng mamatay. Mapapahiya ang pamilya si Bianca al lumapit pa kay Belinda at hinawakan ang buhok nito. Tingnan ng seryoso ni Belinda si Bianca, hindi siya matanda at mas lalong hindi siya malapit mamatay, huwag kayong mag-alala, hindi naman ako papayag na mapahiya kayo. In fact, he is more handsome than Danilo. Hindi na napigilan ni Belinda na sabihin iyon. Tumawa ang dalawang stepsister ni Belinda nang marinig iyon. Anong gusto mong iparating? That you got a perfect guy just a night after Danilo cheated on you. Nananaginip ka ata, Danny said at lumapit din kay Belinda. Hayaan mo na siya mangarap ngayon, Danny. Bigyan mo na dahil sigurado naman akong mapapahiya lang siya. At pagkatapos nito, iniwan na nila si Belinda. Lumabas siya ng ilang sandali at doon ay naghihintay ang stepmom at stepsister niya. I can see that this guy is also rich. Sabi ng stepmom niya. Come on, believe me, mom. It's an old man. May nagsabi sa akin mula sa baba na may matandang naka-wheelchair daw roon na naghihintay sa altar. Sabi ni Danny. Hindi na lang nagsalita si Belinda dahil alam naman niya kung sino ang papakasalan niya. Dahil sa nangyaring pagbabago ng groom, kitang-kita niya ang pagbabago, ilan lang ang dumalo na kakilala nila at may ilan na hindi niya kilala. Pansin niya rin ang ibang mapanuring tingin sa kanya. Naglalakad na siya papasok kasama ang kanyang stepmom nang mapansin niya ang naghihintay sa altar na tarante si Belinda dahil hindi ang nakausap niya kagabi ang naghihintay sa kanya sa altar. Gusto niyang tumigil sa paglalakad, pero hindi niya magawa nang makita niya sa gilid ang kanyang lola na inaalalayan ng isang nurse. Malabo ang mata nito dahil sa cataract, pero kahit na ganoon ay masaya siya na para bang kitang-kita niya ang lahat. Kitang-kita naman niya ang natatawang mga stepsister niya sa gilid. I can't believe that it's really an old man. Pinagpalit mo si Danilo sa matanda. Disgusting, mariing bulong ng stepmom. Bago pa siya makapagsalita ay tuluyan na silang nakalapit sa matanda. Halos mangiyak-iyak na si Belinda. Gusto niyang umatras, pero ang lola niya ang iniisip niya. Nakita ni Belinda ang peking ngiti ng stepmom niya habang nakatingin sa matandang naka-wheelchair. Hinayla pa nito ang kamay ni Belinda para iabot sa matanda. It's too sudden, pero sana alagaan mo siya, biglang may sumulpat sa gilid at hinawakan ang kamay ni Belinda.
Lahat ay napatingin at natigilan habang si Belinda ay tuluyang lumuha dahil akala niya ikakasal na talaga siya sa matanda. "I'm sorry, I'm late," sabi ni Van na nakakagulat ang boses na nagulat sa lahat. Nakarinig ng singhap si Belinda, pero kahit hindi niya tignan, alam niyang galing iyon sa stepsisters niya. "You may now kiss the bride." Natarante si Belinda nang marinig iyon, pero hindi niya pinahalata. Hindi niya lubos akalain na ibang tao ang unang mahahalikan niya dahil kahit kailan ay hindi siya nagpahalik kay Danilo. Tinaas ni Van ang veil ni Belinda. Napapamura na lang si Belinda sa isip niya nang makita ang paglapit ng mukha nito. Ayaw niya sana dahil alam naman nito na walang pagmamahal sa pagitan niya, pero alam niya rin na magtataka ang lahat kapag hindi siya pumayag dahil maraming matang nakatingin sa kanila. Napapikit siya at hinintay ang halik, pero napamulat siya ng tingin nang maramdaman ang halik sa noo niya imbes na sa labi. Nagulat siya, pero parang wala lang kay Van dahil agad itong humarap sa mga tao. Matapos ang kasal, maraming bulungan sa paligid at karamihan ay kamag-anak ni Belinda na dumalo. Nakasimangot ang dalawang kapatid niya at masama ang tingin sa kanya. Ano ba yan? Talagang hindi mahal ni Edward ang anak niyang ito kahit siya naman ang totoong kadugo niya. Kasal ng anak niya, pero wala siya. Isa iyon sa narinig ni Belinda na bulungan sa paligid na sinubukan niyang huwag pansinin. Bumalik sa ospital ang lola niya dahil sa limitadong oras na binigay ng doktor para dumalo. Napaiwas si Belinda nang kausapin siya ng mga kaibigan at pamilya ni Van. Hindi pa rin siya makapaniwala na ikinasal siya sa isang estranghero. Tama si Belinda nang isipin niyang lolo ito ni Van. Mababait ang mga kaibigan at kamag-anak ni Van na lumapit kay Belinda. Hindi tuloy makapaniwala si Belinda. "Anong kalokohan to? Hindi ako naniniwalang totoo ang kasal na ta." Sabi ng isa sa mga kamag-anak ni Belinda, ang tita Gia niya nang tuluyang lubayan si Belinda ng mga kaibigan at kamag-anak ni Van. "Palabas lang ba to para hindi ka mapahiya na hindi ka napapakasalan ng tagapagmana ng mga Raymondo?" Dagdag pa ng pinsan ni Belinda na kaedad niya lang. Sasabihin na sana ni Belinda ang kanyang saloobin pero may dumausdas na kamay sa bewang niya. Gulat na tiningnan niya si Van. "We're married now, paanong palabas?" Tanong ni Van, sinuri ang mga nakapaligid sa kanya. Walang naglakas loob na magsalita pero napasulyap ang lahat kay Danny nang lumapit ito mula sa pagkakaupo sa gilid. "You did not kiss her on her lips. Hindi totoo ang kasal niyo. You just did this ceremony para hindi mapahiya si Belinda sa pag-atrisming totoong mapapangasawa niya." "Danny, stop with your lies, everything is just a show. Ibang lalaki ang mapapangasawa mo, pero hindi natuloy kaya humila ka ng iba." Malakas na sambit ni Bianca, na pati ang ibang bisita ay napatingin na sa kanila. Hindi maiwasang mahiya nang tignan siya ng mga bisita dahil alam niyang ang iba sa kanila ay alam ang bagay na iyon. "Please, stop, Danny." Sinubukang patigilan ni Belinda si Bianca, pero may nagsalita ulit mula sa kamag-anak niya. "Why are you stopping her? It's true that this is just a show. A useless and fake marriage. So this is all about the kiss. She is my wife already, but you all assumed that this is just a show." Ang baritonong boses ni Van ang nangibabaw. Napalunok si Belinda, hindi naman kailangan ni Van na ipagtanggol siya, "You can kiss her and I'm sure she won't let you." Hindi nga niya magawang magpahalik kay Danilo, sa iyo pa kaya? "She's not you." Everyone went silent when Van pulled Belinda and claimed her lips. Gulat at halos mapakapit na si Belinda sa damit ni Van nang maramdaman pa niya ang pagparte ni Van sa kanyang nakatikom na mga labi at pagpasok ng dila. Hindi napigilan ni Belinda ang sariling mapabangon sa kakaibang pakiramdam na naramdaman niya sa unang pagkakataon. "I'm sorry about that." Paghingi ng paumanhin ng stepmom ni Belinda kay Van nang malaman ang ginawa ng anak niya at ng iba. Umalis kasi ito saglit kanina kaya hindi niya nasaksihan ang nangyari. "Fix yourself, we're going somewhere." Gulat na napatingin si Belinda nang pumasok si Van. "Saan?" Takang tanong niya, pero hindi siya sinagot ni Van. Hindi pa sila nakakapag-usap ng maayos. Hindi pa nila nagagawang pag-usapan kung paano magiging buhay nila. Hindi rin alam ni Belinda kung talaga bang legal ang nangyari sa kasal dahil hindi naman basta-basta mababago ang mga dokumento sa isang gabi lang. "Salamat kanina.
Hindi na mapigil ang sabihin ni Belinda nang nasa kotse na sila. Sinulyapan siya ni Van. Saan? Sa halik. Narinig ni Belinda ang kaunting pag-aasar ni Van nang sabihin niya Leon, hindi niya alam kung mahihiya ba siya nang maalala iyon ay malinis dahil sa ginawa pa niyang pang-aasar, hindi. Nagpapasalamat ako kasi pinagtanggol mi 8 kanina mahina niyang sinabi, "You're my wife now so that's my responsibility as your husband." Hindi pwede sa akin ang inaapi ang asawa ko. Asawa. Nagulat si Belinda nang marinig iyon kay Van. But we know what we are. Baka nga fake rin yung everything is legal. You're my wife now. Noong inalok kita, seryoso ako, sabi niya at seryosong tiningnan si Belinda. Meron pang gustong sabihin si Belinda, pero hindi na niya nagawa nang tumigil si Van sa isang pamilyar na lugar. You want to spend more time with your lola, right? I already talked to his doctor, kinuhanan ko na rin siya ng sarili niyang nurse na magbabantay sa kanya 24/7 para mapanatag ka. Napabalik-balik ang tingin ni Belinda sa ospital at kay Van. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Bakit? Leon lang ang tanong na lumabas sa labi niya. Because you're my wife, he simply said and ready to leave the car, but Belinda held Van's hand. Ano pang alam mo sa akin? Hindi alam ni Belinda, pero pakiramdam niya marami nang alam si Van sa buhay niya. Binasa ni Van ang labi at saka sumagot. Belinda Juarez, 25 years old. Your parents got divorced when you were 5 and in the same year, your dad remarried. You lived with them for a year, but you were sent to your grandmother's house when you're 6. I investigated you because we are getting married. In just a short period of time. Well, I already know you, we already saw each other in the company, sambit nito at inalis ang tingin kay Belinda. But you didn't remember me, mahinang dugtong nito na hindi narinig ni Belinda. Belinda didn't pay attention to that, but right now, her mind is clear. She suddenly remembers the company where she works. Villariva. It's the sumami of the owner of the company she's working with. Let's go. Your lola are waiting for you. Naunang lumabas si Van habang siya ay medyo nawawala pa sa sarili sa napagtanto magtatanong sana siya kung related ba siya sa may-ari ng kumpanya, pero hindi niya naituloy ng mapagtanto na baka kaapelyido lang dahil marami naman ang magkakaapelyido sa mundo. Spend time with your lola, then after that, we'll go home. Sabi ni Van. Napatingin ulit si Belinda kay Van, pero bumaba ang tingin niya sa kamay niya nang hawakan ito ni Van. Van intertwined their hands and pulled Belinda to go inside. Sobrang saya ni Belinda nang makita niya ang lola niya at hindi lubos alam ni Belinda kung paano papasalamat si Van. Hindi sila magkakilala ng lubusan, pero halos mula noong nagkita sila ay puro mabubuting gawa ang pinakita ni Van sa kanya. Matutunaw ako sa titig mo, napabalik sa sarili si Belinda nang marinig yun mula kay Van na nanatiling nakatingin sa harap niya. Napaiwas siya ng tingin at tumingin na lang sa labas, pero napatingin ulit siya kay Van. Salamat kanina. Salamat kasi sinabi mong aalagaan mo ako. Hindi ko inaasahang sasabihin mo yun. Mapapanatag na si Lola sa sinabi mo. Salamat talaga, tuloy-tuloy na ani Belinda nang hindi na niya mapigilan ang sarili. Mabilis lang na tinignan ni Van si Belinda bago ito magsalita. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sinabi ko na, asawa kita kaya ko ito ginagawa lahat. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sanay si Belinda. Napatingin si Belinda sa daliri niya kung nasaan ang wedding ring nilang mag-asawa. Talagang asawa na nga niya ang estranggerong nasa tabi niya. Nanatili na lang na tahimik si Belinda pagkatapos ng sinabi ni Van. Habang tahimik si Belinda ay nanatili naman sa pagdadrive si Van. Uuwi na raw sila. Hindi alam ni Belinda kung saan sila uuwi, pero dahil sa saya na naramdaman niya nang magawa niyang makipagkwentuhan ng matagal sa lola niya ay hindi na siya nagtanong pa at hinayaan na lang niya si Van kung saan siya dalhin ito. Welcome home, sir. Congratulations sa kasal. Si Manang Rose, ang pinakapinagkakatiwalaan ni Van sa bahay niya. 3 ang kasambahay na nasa harap nila. Isang matanda at 2 mas bata. Halos malula si Belinda nang makapasok sila sa bahay ni Van. May malaking chandelier sa itaas at napakalawak ng sala. Hindi lang 2 palapag kundi 3 palapag ang bahay ni Van. Oo, napansin na ni Belinda noong una nilang pagkikita na mayaman siya, pero hindi niya inakala na ganito kay ama ni Van.
Hindi niya lubos akalain na ganito kayaman ang mapapangasawa niya. This is your Ma'am Belinda, my wife. Dumating na ba ang mga gamit ng Ma'am New? Tanong ni Van ng seryoso. Anong gamit? Takang tanong ni Belinda. Opo, nasa loob na po ng kwarto niyo, sagot ni Manang Rose. Okay, simpleng sambit ni Van habang hawak pa rin ang kamay ni Belinda para hilahin ito pataas. Anong gamit? Muli niyang itinanong. Bumili ako ng mga bagong gamit mo na pwede mong magamit. Ikaw na ang bahala kung gusto mo pang kunin ang mga dating gamit mo. Umawang ang labi ni Belinda. Pero hindi naman kailangan, I already brought it. Wala ka nang magagawa, simpleng sagot ni Van. Hindi maiwasang mapanganga si Belinda nang makita niya ang mga biniling gamit ni Van. Sa dami ng paper bag, puno na ang malaking sofa sa malaking kwarto ni Van. Napatingin siya kay Van, pero nawalan siya nang sasabihin ng wala na siyang suot na pangitaas. B. Bakit ka n**************************** D. Gulat at medyo napalakas na tanong ni Belinda na siyang itinaas ng kilay ni Van. Maliligaw na ako, gusto mo sumabay? Si Van na may halong ngisi ang labi. Baliw ka ba? Bakit naman ako sasabay sayo? Maligo ka na nga kung maliligo, kailangan pa bang magpaalam? Yutal na ani Belinda dahil hindi niya maiwasang ibaba ang tingin kung nasaan malinaw niyang nakikita ang katawan ni Van. Hindi maiwasang bilangin ni Belinda ang abs na nakita niya sa katawan ni Van. Namula na lang si Belinda nang marinig ang mahinang pagtawa ni Van. Nang inangat ni Belinda ang tingin sa mukha ni Van ay may naglalarong ngiti na sa labi ni Van na animoy alam niya ang nasa isip ni Belinda. Maligo ka na lang kaya? Kitang-kita ni Belinda ang pagkagat ni Van sa labi niya at hindi tuloy niya maiwasang maalala ang halik na ginawa ni Van kanina sa harap ng mga bisita nila. Biglang nanuyo ang labi ni Belinda nang maalala kung paano ipinasok ni Van ang dila sa loob ng bibig niya kaya binasa na lang ni Belinda ang labi niya at nag-iwas ng tingin. This is technically our honeymoon. I just want to inform you na hindi ko isasara ang pinto, that you are welcome to go inside if you want to take a bath with me. Bago pa makapagprotesta si Belinda sa sinabi ni Van, pumasok na ito sa banyo. Napailing na lang si Belinda sa sinabi ng lalaki. Oo, tama na honeymoon nila ngayon, pero kahit baliktarin pa niya ang sitwasyon, ang kanilang kasal ay hindi tulad ng kasal ng karaniwang tao. They are both strangers to each other. Pagkatapos maligo ni Van, sumunod naman si Belinda. Matapos maligo, napagtanto niya na wala siyang damit at tanging tuwalya lang ang pwede niyang itakip sa katawan. Nahihiya man siyang lumabas na ganoon ay wala siyang nagawa. Lumabas siya at nadatnan si Van na prenteng nakaupo sa kama, nakatutok sa phone. Mabilis na naglakad si Belinda para lumapit sa mga paper bag, pero hindi niya maiwasang kagatin ang labi nang maramdaman niyang nakatingin sa kanya si Van. Himigpit ang kapit niya sa tuwalya at mabilis na naghanap ng pwedeng isuot. Sa unang paper bag, mga bagay na hindi pamilyar sa kanya. Sa sunod na binuksan niya, mga lotion at iba pang pangangailangan sa katawan. Hindi maiwasang itutok ni Van ang atensyon kay Belinda habang naghahanap ito ng damit. Sinubukan ni Van na tanggalin ang tingin, pero bumabalik ito dahil sa kanyang mapuputing asawa. Asawa niya ang babae sa harap niya. Mula sa kanyang kinauupuan, amoy niya ang shower gel ng asawa, hindi alam ni Van kung bakit sobrang bango yun para sa kanya, parang gustong lapitan. Kinagat ni Belinda ang labi nang mapansin ang pagtayo ni Van at paglapit nito. You want help? Nanghina ang boses ni Belinda nang maramdaman niya ang hininga ni Van sa gilid ng tenga. Hey, kaya ko na to, really? Ilang mura ang naisip ni Belinda nang maramdaman ang kamay ni Van sa kanyang bewang, pero hindi niya maipaliwanag ang sarili ng kusang gumalaw ang ulo niya para itagilid. Dahil sa pagtagilid ni Belinda ng ulo, mas madaling makarating kay Van ang leeg niya. Sandaling natigilan si Van, pero bumaba ang tingin sa maputing leeg ng asawa. Inamoy niya ito, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang sariling halikan ng leeg ng asawa. Pansin ni Van kung gaano naapektuhan si Belinda sa paghalik niya, kaya hindi na siya nag-aaksaya ng oras. Iniharap niya ang asawa sa kanya at inangkin ang labi niya. Alam ni Van na hindi tulad ng ibang babae si Belinda kaya kanina, imbes na sa labi ay sa noo niya ito hinalikan. Wala namang plano kanina si Van na halikan ito sa labi sa harap ng mga bisita,
pero hindi niya nagustuhan ang bawat salitang sinabi ng mga kamag-anak ni Belinda kaya niya nagawa iyon. Ang kamay ni Van ay nagsimulang gumalaw. Naglakbay ang kamay niya at tanging ang tuwalya lang ang nakaharang para mahawakan niya ang mismong katawan ng asawa.